alam mo yung generasyon mo, okay. So, Gen Z, Gen Y, especially Gen Z, Gen Y, tayo po ay mga gamers. Tayo po ay nakahuhumaling sa online games. Kahit hindi ka online gamers, basta naglalaro ka kahit anong laro. Na-experience mo na ba ma-stuck sa isang level ng especially nga sa online, di ba? May level up. Kaya para tayong nahuhook na, nauubos yung time natin kasi gusto natin tumaas yung level natin. Then araw-araw, talagang naglalaro tayo, naglalagin. Sabi nga, straight, walang absent. Pero ang hirap, di ba, pag paulit-ulit kang talo, lalo na sa COD kasi may mga kakampi kang, sabi nga, pabuhat. Diba? Kahit nga magaling. Pero yung, limahan kayo dun eh. At mayroong pabuhat nga at pasaway, nakakampi, natatalo. Kasi teamwork eh. So kahit anong strategy ang gawin mo, hindi ka makausad, di ba? O parang ako, sige, sample ko na. Sa COD, umabot na yung, ang nilaro ko doon yung rank, di ba? Pagalingan. So umabot na ako sa Grandmaster 4. Bumaba ako ngayon sa Grandmaster 2 na. Kasi laging kakampi ka na, mga pasaway. So, nainis na ako, kaya hindi na ako naglalaro lagi pag nainis na ako. Nakakainis di ba pagka gano'n, yung nai-stuck ka, hindi, ang gusto ko kasi, Grandmaster 5, kasi yun na yata yung ultimate na level up ng games na yun. Pero paano kung na-stuck ka, ay hindi lang sa laro, kundi sa spiritual life mo. Ilang taong ka ng Kristiyano, tapos ang kamay ng 10 years na Kristiyana na, 5 years, okay, 15 years, 12 years. So pero pakiramdam mo, nasa level 1 ka pa rin ng pananampalataya mo. Walang progress. Imbes na lumalalim yung intimacy kay Lord, para nanlalamig. Para bang routine na lang ang lahat. Ngayon, napag-uusapan natin kung paano tayo magkaka-level up. So, bino level up? Level up! Paano tayo makaka-level up? Daily. Sa faith mo kay Lord. May intensyon na paglago sa grasya. So ngayon, ready ka na bang i-on ang grow mode? Gusto mo bang ma-on ang iyong grow mode? Pero bago yun, sa intro ko nga, dapat alam mo yung levels ng Kristiyano. 1 John chapter 2 verse 12. Una, spiritual babies. 1 John 2:12, I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven and on account of His name. Ang katangian ng spiritual babies, bagong Kristiyano, kaya nga babies eh. Masaya sa kapatawaran. Napatawad na siya, para siyang nabunutan ng tinik at nawala yung guiltness niya kasi tinanggap niya na si Lord, naramdaman niya, nilinis na siya at totally tinatawad. Pero madalas emotional pa rin, baby nga eh. Iyakin. Diba? Baby, iyakin nga. Diba? Emotional, madaling, alam mo yung sensitive, madaling magtampo. Nandito ka pa rin ba? Kahit matagal ka na Kristiyano. Pero naman 10 years, yan pa rin yung level mo. Check mo yung level mo dito. Number 2 level, spiritual youth or young men. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. 1 John chapter 2, verse 13. Ang katangian ng spiritual youth, level 2, lumalaban na sa tukso. Di ba, maraming tukso ang kaaway. Pero dahil nagde-devotion na siya, lumalalim na siya sa salita ng Diyos. Pero minsan, nadadapa pa rin. Natutokso pa rin. Pero marunong na siyang bumangon at magsisi, lumuhod. Hindi siya yung nababackslide basta-basta. Level 2 na yun. So lumalaban ka ba? Kaya ang tanong, lumalaban ka ba o nagpapatalo ka sa spiritual battles mo? And last, level 3. At ito yung goal ni Lord para sa lahat ng mga Christians o alagad ni Kristo. Spiritual parents. I am writing to you fathers because you know Him who is from the beginning. 1 John 2:13. Katangian, malalim ang relasyon kay Jesus. So kami ba, nakikita niyo ba na ganito? Malalim ang relasyon kay Jesus, matatag at nag-mentor ng iba. Kaya ang tanong, nagiging spiritual parent ka na ba sa iba? Ibig sabihin, may dinidisciple ka na.
So, reflection question. Tingnan niyo po yung question. Saan level ka ngayon? At handa ka bang mag-level up? 2 Peter chapter 3 verse 18. Sabay na po sa pagbasa. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. God bless His word. So, ang title, Level Up Daily. Hindi pwedeng stop sa faith. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nananatiling stagnant. Sabihin niyo, hindi nananatiling stagnant. Kundi intentional. Sabihin niyo, intentional. Ano intentional? Saan? Na lumalago araw-araw. Daily. Sa grasya at pagkakilala sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng consistent personal devotion. Kaya, kung titingnan natin yung text background, sulat ni Pedro. Salita ng Diyos through Apostle Peter. Ay isang babala ito sa mga huwad na guro kasi. Nagbababala siya dito sa mga Kristiyano, ang dami naglipa ng ng mga kulto. Paalala sa mga Kristiyano ito na huwag magpadala sa sinungalingan, sa mga panliling lang ng mga kulto. Kundi maging alerto, magbantay, at patuloy na lumago sa pananampalataya. Sa huling talata, ito na nga, ng kanyang liham, binigyan din niya ang importance ng spiritual growth bilang pangontra sa mga spiritual deception. Kaya number 1, makikita natin sa ating text, 2 Peter 3:18, level up in grace. But grow, sabi ng ating text, in the grace. Sabi nyo, grace. Sino may pangalan dito ng grace? Wala naman, no? Kasi ang grace means unearned favor. Yung ibig sabihin, nagkaroon ka kahit hindi mo siya pinaghirapan. Binigyan ka ni Lord ng kaligtasan kahit hindi mo pinaghirapan. Binuin mo siya ang naghirap. Siya ang binayubay ang katawan sa krus ng Kalbaryo at namatay para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. So hindi ikaw ang nag-earn ng kaligtasan. Ang gagawin mo na lang, sumunod kay Lord. Maging faithful sa pagsunod sa Kanya. Hindi mo na kailangan na mahihirapan, magpinitensya at ipako din sa krus at mamatay sa krus ng Kalbaryo. So, unearned favor. Meron ka divine strength. Ang mga pastors, kaya nananatili kahit pasaway, maraming pasaway sa church, kaya nananatili kaming matatag at patuloy masayang nag-preach ng Word of God. Yan ay favor. Yan ay grace sa amin ni Lord. Binigyan kami ng strength and daily empowerment. Hindi lang ito saving grace. Dapat tandaan natin, maraming Kristiyano, saving grace. Oo. For by grace we are saved through faith, which is in Christ Jesus. Diba? Ephesians 2 verse 8. Hindi lang saving grace. Ito rin ay, sabihin nyo, living grace. Hindi porke ligtas ka na, hindi lang mo kung kailan ka tumanggap kay Lord, na born again ka nga, baby Christian ka, hindi na natapos doon na maging level 1 ka lang baby Christian. Kailangan kung paano nga literally ang baby na pinanganak ay hindi dapat manatiling baby. Dapat taon-taon nag-grow yan, natututo, tinuturuan ng magulang hanggang sinesend na sa paaralan para mag-level up ang kanyang karunungan at pinapakain niya ng pinapakain ng hindi lang puro gatas. Habang lumalaki, pinapakain ng matitigas na pagkain na mas magpapatigas ng kanyang buto, magpapalago sa kanya, magpapalaki. Ganon din po sa spiritual. Hello? Living grace. Hindi lang na pinanganak at nabuhay sa mundo, tapos na. Mamamatay po pag walang living grace. So, ang paglago sa grasya ay pagiging dependent kay Lord daily. Daily. Kasi laging may struggles. Lagi tayong nagdi-decision, di ba? Decisions. And relationships. Relationships sa mga, simula sa family, sa mga magulang, mga kapatid. Nagkakasira yan. Di ba? Pero kung lumalago tayo sa relasyon kay Lord, nare-restore yan. Parang mobile data, di ba? Araw-araw mong kailangan ng load para makakonect sa world. Walang pang load, nangihingi ng load. Gusto laging may load data. Sa faith grace, ang spiritual load na kailangan mo araw-araw para makakonect kay Lord at sa tamang buhay sa faith, grace. Grace nga ang spiritual load, grasya. From saving grace to living grace. Araw-araw, dapat loaded ka ng living grace. Kaya anong gagawin? Practically, Lord,
Tanong mo, saan bahagi ng buhay ko kailangan ko ng mas maraming grasya mo? Spend time daily in prayer asking for grace to overcome temptations, offense, stress, whatever negative na nakakapanghina ng loob na gawa ng kaaway. Ayan, inaas yung grace na yan sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin, grace. Ma-overcome mo lahat ng dapat ma-overcome mo as a Christian. Number 2, level up in knowing Jesus. Ang sabi ng ating text, after grow in a grace, number 2 sabi ng text, and knowledge. Mag-grow din saan? Knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Diba? Kailangan lumago yung pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo. Level up in knowing Jesus. Knowledge here, dito, means relational and experiential knowing. Dapat may relasyon. Yun yung knowledge dito. Pagka hindi lang alam mo siya, ay kilala ko yun si Jesus. Oo. Nabasa ko yun sa Bible, anak ng Diyos. Oo. Hindi ganun lang, na nabasa mo lang. Kailangan magka-relasyon ka sa Kanya. Relational. At may experience mo. Experiential. Talaga, ang presensya ni Lord. Kapag Kristiyano ka na hindi mo pa na-experience ang presence ni Lord, ibig sabihin, hindi mo pa na-experience na mapuspos ng Espiritu ni Lord, ng Holy Spirit. Ano ba mga na-experience pag napupuspos? Parang ang init naman, pero parang binuhusan akong malamig. Malamig naman, parang binuhusan ako ng mainit. Tapos na-feel mo talaga yung presence ni Lord, na born again ka nga, hindi mo alam kung saan galing yun, parang hangin. Sabi ng John 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of man. Ibig sabihin, unless hindi mo bago simula sa Espiritu, dila mo, hindi mo talaga makikita ang pagkahari ng Diyos. Hindi mo talaga maiintindihan ang salita ng Diyos. Experiential knowing, hindi lang facts. Hindi lang may facts. Ano yung facts? Na may alam ka lang na katotohanan, oo, Jesus Christ, nabasa ko, oo, ganun. Nagtingnan ko sa Google, na-search ko, anak ng Diyos, nagkatawang tao, at siya ay Diyos pa rin, 100%. Oh, hindi lang ganun. Kailangan, ulit, relational, experiential, kaya hindi lang facts, kundi personal encounter. Sabihin niyo, personal encounter. Yung pinakamahalaga yan. Kailan mo talaga lubos na na-encounter ang Panginoong Jesucristo? Ang spiritual maturity ay hindi lamang, next, sa dami ng alam, kundi lalim ng relasyon kay Jesus. Pwedeng maging aral na aral ka. Pwedeng alam mo ang mga theology. Pwede nga lahat ng religion, pag-aralan mo. So, punong-puno ka ng kaalaman. Pwede naman yun. Pero, wala kang relasyon naman talaga kay Jesus. Pwede 10 taong ka na sa church, pero 1 inch deep, ganun lang kababaw, 1 inch deep pa rin ang faith mo. Kung walang devotion life. Then why? Then why ako? Millennial. Parang long distance relationship. Noong time ko kasi, wala pang Android. Hindi pa uso yung puro chat. Kailangan mag-load ka talaga kung gusto mo makipag long distance relationship, text-mate. Naumaling din ako doon at nandami ko rin naging girlfriend na long distance, puro sa text lang. And then, pero ang hirap mag-meet kasi malalayo sila. So, parang long distance relationship, kung di ka consistent na makapag-text, pag di ka nakatawag, wala, hindi ka nakaka-catch up na nagbe-break din kayo. Kasi iniisip siyempre nun, meron ka lang nakitang iba, meron ka lang mahal na iba, meron ka lang tinetextmate na iba. So, ganoon din sa relasyon sa Panginoong Jesucristo. Walang devotion equal walang connection. Pag wala ng totoong devotion kay Lord, mawawalan ka talaga ng connection. Kaya nga ang challenge, commit to daily time with Jesus through His Word. Yun pa rin. Ngayon, tinuturuan tayo, di ba, noong paman, sino dito yung may devotion notebook, nasa kamay? Yung devotion notebook. Yung walang devotion notebook, nasa kamay naman. Walang devotion notebook. Yan. So, sino-challenge tayo dito ni Lord, magkaroon ka ng devotion notebook. Para ano? Kung wala kasing devotion notebook, okay? Sample, devotion notebook. Yung iba, ganito lang. Pero ang ating rekomendasyon, kung meron kang pambili na mas magandang notebook, parang kay Lord yan bigay mo na, ibili mo na. Nakakabili ka nga ng cellphone na matindi high-end, di ba? Para ma-apply natin ito, ituturo ko sa inyo na isang the best na devotion method. Ito yun, SOAPA.
Ito yung nakita natin na the best na method. Sa scripture, pagsulat mo, example, Psalms 23:1, mahalagang basahin ang buong immediate context. Psalms 23, ano yan? Ang buong chapter niyan, verse 1 to 6 lang. Basahin mo na yon. Huwag lang isang verse, huwag kang isa-isang verse lang pag naglilo. Basahin mo yung buong, di ba may title yan eh, sa Bible eh. So, malamang may title yan, The Lord is Shepherd. So, basahin mo yung verse 1 to 6. Pag may nakita ka doon na pinaka isang verse na tumatak sa'yo, yun yung gamitin mo dito, ilagay mo. Isulat mo rin yung pinaka-context, verse 1 to 6, and then yung pinaka-memory verse mo, at tumatak sa'yo, isulat mo. Sabi ng Psalms 23:1, mahalaga, ano sabi niya, the Lord is my shepherd, di ko na pag sinulat yan. Ang Panginoon ang aking shepherd, di ba? So, sulat mo yun. Then, observation. Anong na-observe mo doon? Anong napansin mo? Ibig sabihin sa verse na yun. Sino? Saan? Kanino? Para kanino yun? Si Yahweh ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Para sa iyo yun. Kung si Yahweh ay susundin mo, magiging pastor mo siya. At kailanman, hindi ka nga daw makukulang sa lahat ng pangangailangan mo pag pastor ka. Kaya, sulat mo na yung application. Nakita mo, paano ito tumatama at tumutugma sa buhay mo ngayon. I-reflect mo na siya sa buhay mo. Okay, application. Sample, magtitiwala ako sa Kanya sa gitna ng financial uncertainty. Minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng sitwasyon sa buhay na para bang nagigipit. Di ba, nagigipit financially na para bang ang hirap at hindi mo na alam kung paano gagawin mo. Nawawalan ka ng trabaho o whatever. So, pero, ang sabi dito, kung magtitiwala ka kay Lord, ayan, siya ang magiging shepherd mo, hindi ka niya pagkukulangin. Siya ang gagawa ng paraan sa'yo. Kaya may prayer ka. Sa faith, ibig sabihin, prayer. Lord, ikaw ang provider ko, palitan mo ng kapayapaan ang mga pag-aalala ko. So, yun yung prayer mo dyan. Action step. Mahalaga din yung action step. Anong gagawin mo? Ibig sabihin, anong konkretong hakbang ang gagawin mo today dun sa personal devotion na yun? Sample, magbibigay pa rin ako ng tapat kahit tight ang budget ko. Anong tight? Hirap ka mag-budget, pero yung tights mo, ibibigay mo pa rin. Yan yung action step. Kasi maraming Kristiyano, inuuna mag-budget, personal budget, hindi tinanggal yung tithe, kaya pati budget, yung para kay Lord, ninakaw na. Kaya nawala na ng blessing. Magtataka, laging gipit. Paano? Yung tithe, hindi na binigay kay Lord, yung tithes. So yun yung action step. May step kang gagawin. Yun po yung SOA pa, devotion method. Pag Saturday, siyempre hindi ka na magpe-personal devotion kasi sama-sama na tayo dito nagde-devotion sa ating prayer, works, reflection. Ito na yung magiging template mo. Diba? Yung notebook mo ganito. Okay. Sa 5 page nito, personal devotion mo. Sa pang-6 na page mo, ito na, Saturday Prayer Works. Nagtuturo kami ni Pastora. Minsan ako, minsan si Pastora, ang exhort ng Word of God. Yung title, nung in-exhort namin, sulat mo. Yung points, yung take-away mo, yung pinaka-tumatak sa'yo, sulat mo. At yung prayer response, yung panalangin mo doon. Sa kagaya ka gabi, yung ating exhortation, napapagod din si Moses, kaya nanalangin siya sa Panginoon. Hindi po ba? Napapagod din si Moses, kaya nanalangin, at tinugon naman siya ni Lord, binigyan siya ng 70 leaders na katuwang para maibsan yung kanyang bigat ng lileader sa mga pasaway na Israelites. So, nakita natin doon. So, yun yung exhortation of take away. Anong na-take away natin doon? Dapat ay kagaya tayo ni Moses. Nagiging totoo. Pag nabibigyan na tayo, manalangin sa Diyos. At yun yung prayer response. Manalangin na tayo, Lord. Tulungan niyo po ako na maging totoo. Hindi ako maging tiwala sa sarili kong kakayanan, kundi magkaroon po ako ng talagang paghingi ng tulong sa inyo sa bawat hirap na aking na-experience sa aking buhay. Amen. So, pag Saturday, yan dapat ang template nyo. Hindi na personal devotion sa devotion. And pag Sunday, siyempre, ito na po yun. Sama-sama na tayo nag-devotion. Inilabas na namin yung malinaw na Word of God, ng tamang interpretasyon, ng tamang SOA pa, di ba? Ng scripture, ng tamang obserbasyon, interpretasyon. Susulat ka na. Yung title, yung text, yung main points, yung reflection. Yan na yung
Sunday template ng inyong devotion notebook. Dapat magkaroon tayo ng isang uniform sa devotion notebook natin. Ito yung suggestion ko na ilalagay yung cover photo ng notebook nyo. Devo Time Notebook. Then lagyan nyo ng pangalan nyo para, di ba, pare-pareho man tayo, pero may pangalan nyo. Mike's Journey with Jesus. Palayo ko Mike eh. So, palitan nyo to. Ito yon. So, bibigyan ko kayo ng sample kasi gugupitin mo yan, ididikit mo yan sa devotion, napili mong devotion notebook. Dikit mo dito, kuperan mo. I-check ko yan from time to time, every Sunday, titingnan ko yan. Next Sunday, titingnan ko kung nagawa nyo yung Devo Time na yan, na notebook, na idikit nyo na yan sa notebook nyo, at yan nagaya nyo yung templates niyan. I-check ko na yan. Kasi ito po yung mensahe sa atin ni Lord. Puro kami preaching dito, puro kami ubos ng boses, sigaw-sigaw. Pero hindi naman namin kayo na-teach talaga na disciple na matuto na magkaroon ng personal devotion notebook at talagang nati-take note at nag-check namin kung talagang pinahahalagaan nyo yung mga Word of God. Kaya nga, ang walang devotion na Kristiyano, puro emosyon. Pero pag may devotion ka, naku po, makikita mo talaga ang kalooban ng Diyos. Magmamature ka, magle-level 3 ka, level 2 to level 3. Diba? Napapagtagumpayan ng lahat ng tentasyon pagkatapos nagiging spiritual parent ka na. Ikaw na ang nag-win souls and make disciples. Kaya last number 3, bakit kailangan? For His glory. Kaya kailangan to. Kailangan talaga. May Devo Time notebook tayong lahat. Sigurado po ako, pag naging seryoso tayo sa devotion natin kay Lord, at nakikita yan, na-journal natin, sa notebook natin ang ating mga devotion, hindi pwedeng hindi kayo lalago. Siguro in 2 years, 3 years, consistent kayo sa devotion nyo, sigurado po matitinding disciple kayo ni Lord sa pag-win souls and make disciples. Ako po, nung ako'y bata pa, grabe po ako mag-devotion eh. Sabi nga nung pinokontra pa nga ako ng auntie ko eh. Kasi dalawa Bible ko. Kasi tinitingnan ko talaga Tagalog at English. Tinitingnan ko kaya talagang sinusulat ko yung naiintindihan ko nung bata hanggang tapos pag nakikinig ako sa pastor namin, pag nag-church ako, talagang sinusulat ko yung mga mahalagang natutunan ko na binitawan ng pastor namin sa kanyang preaching. So doon pala talaga, kahit wala akong plano sa life ko na maging full-time pastor din. But then, kasi nga, naging seryoso ako sa devotion ko. Kung ayaw mo talaga lumalim, mag-level up ang faith mo kay Lord, huwag mo itong gawin. Huwag kang magkaroon ng devotion notebook. Hanggang ganyan ka lang, tagapakinig, paglabas mo, ano nga yung tinuro doon? Hanggang ganyan ka lang. Kasi ang warning dito, pero positive, mangyayari. Pag may devotion notebook ka, Devo Time notebook, lalago ang relasyon mo kay Lord. Magle-level up ang pananampalataya mo. To Him be glory both now and forever. Purpose ng growth, not self-improvement. Akala mo self-improvement lang. No. But Christ glorification. Mag-glorify mo si Lord pag mayroon kang level up sa faith mo. Hindi para magmukhang spiritual sa social media, kundi para magliwanag si Jesus sa buhay mo. Ang goal ng growth ay to reflect Jesus sa pananalita, pag-uugali at priorities. Ang buhay Kristiyano ay parang mirror. Kung malabo, ibig sabihin, wala kang devotion. Hindi kita si Jesus sa'yo. Pero kapag malinaw, devoted ka, kitang-kita si Christ sa'yo. Talagang totoong Kristiyano ka. Kaya ang ginagawa mo ngayon, sino ang naluluwalhati? Ako lang ba o si Jesus? Let your journal be private. Yung personal devotion mo sa'yo yan eh. Unless magkakaroon ka na ng disciple at yung nararanasan ng disciple mo, akmak-akmak, na pwede mong i-share yung private journal na devotion mo, let your life be a testimony. Tingnan niyo yung reflection question. Lumalago ba ako sa grasya o mas nagiging proud o self-dependent ako? Pag wala kang devotion notebook, di ka nagde-devotion lagi. Proud ka na sa sarili mo. Nakapokus ka lang sa sarili mong kalooban. I-check mo. Number 2, gaano ko kakilala si Jesus kumpara nung 1 taon?
Lagi ba ako talagang nagde-delight sa presence ni Lord? Sa relasyon ko kay Lord? O wala na, nalalayo na ako, nalalamig na. Time to time, buwan-buwan, taon-taon, tinitingnan mo yung level mo. Ano ka ba? Nagle-level up ka ba? Gusto mo pumunta sa langit? Pataasan mong level up, di ba? Pag gusto mo sa impyerno, pa-level down. Yan, di ba? Number 3, consistent ba ako sa aking personal devotion? Call to action, let's commit today to level up daily through personal devotion, honest journaling, and constant communion with Christ. Na-encourage tayo mag-journal na ng devotion. Level up, faith, daily walk, eternal focus, hanggang dulo kay Lord tayo. At tanongin mo sarili mo, kung sa local church na pinaglagyan sa iyo ni Lord ay hindi ka committed, mag-level up sa faith mo, sa pagdalo, paglilingkod mo upang palaguin ito ng buong puso, paano mo masasabing handa kang mag-level up papunta sa langit para sa iyong walang hanggang kinabukasan? Gets nyo? Commit now, serve now, grow now, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Aming Diyos Ama, maraming salamat sa pagkain spiritual. 2 Peter 3:18. But grow in your grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For your glory alone, O God. For your glorification, Lord. Salamat, Lord, may apply namin ito. Hindi lang narinig namin, kundi yung pinaka-aplikasyon nito. Lahat kami magiging masipag mag-journal, mag-take notes ng maayos ng aming from Monday to Friday personal devotion at Saturday na sama-sama at devotion na mag-take note ng reflections sa Saturday prayer works exhortation at Sunday o God ng exhortation o ng preaching. Patuloy namin itong 18 take notes. Yung po ang malinaw na aplikasyon upang kami po ay mag-level up daily at hindi ma-stop ang aming faith sa level 1 lang o baby Christian o God. Salamat, Lord. Bigyan mo ng enthusiasm, sigla ang bawat isa na i-apply dito. At walang maiiwan dito, Lord. At habang lumilipas ang taon, hindi kami mananatiling stagnant sa Diyos na ito, Lord. Magle-level up kami in quality disciples, Christians, to quantity disciples. Thank you, Lord, sa gagawin niyo po na mayamang grasya na mararanasan namin ang pagpapala. Tumahin dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na po magsabi na Amen!